Hello, good day. So, today, i-share ko sa inyo kung paano ko nagluto ng baked mac. So, syempre parang spaghetti lang naman yan. Nagsaute lang tayo dyan ng bawang sibuyas, luya, and then ang ating giniling na sahog, and then ang ating spaghetti sauce. So, yan. So, saute-saute lang natin yan mga kamima. So, ganyan lang ang simple kong paraan ng pagluluto ng baked mac. So, ayan, lulutuin lang natin hanggang sa kumulo ang ating sauce. And then, lalagyan ko siya ng konting water para yung makita natin kung luto na ba yung ating giniling. And then, sauce na masarap. Yan, saute-saute lang natin at ilalagay na natin yung ating nilagang macaroni. So, nilagyan ko na yung macaroni dyan mga mima. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi nilala kasi nakalimutan ko yun ng camera. Charot. So, ayan, luto-luto. Saute-saute-saute. Konting luto na lang yan kasi ang macaroni natin ay nilaga na rin naman natin yan. So, ayan, saute lang natin hanggang makunbay natin yung sauce sa ating macaroni. So, ayan, saute-saute. Mekos, mekos, mekos. Charot. Yan, ganyan lang yung simple kong baked macaroni kasi parang nag-crave tayo ng baked mac. So, ayan, at isi-share ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng aking simpleng baked mac. So, low budget yan, charot. So, ayan, ang ating pag-saute-saute dyan. Siyempre, pagkatapos nyan, gagawa naman tayo ng ating white sauce. Tunaw lang tayo dyan ng nagtunaw lang tayo dyan ng ating unsalted butter. And then, naglagay tayo dyan ng isa ng 2 tablespoon ng harina. And then, naglagay tayo dyan ng isang Alaska Evap. So, ayan. Konti-konti lang ang buhos niyan para matunaw lahat ng ating harinang niluto sa butter. Then, palalaputin natin yan mga mima. Hanggang sa lumapot ng lumapot yan. Hanggang sa makuha natin yung gusto natin na sticky. Pero mahina lang yung apoy natin dyan para hindi naman siya magkaroon ng parang masusunog siya. Ayan. Saute lang natin dyan hanggang mahintay nating sticky na yung ating sauce. At syempre, halu-haluin lang natin yan para hindi dumikit sa ating kawali. So, yan. Pag ganyan na yan mga mima, pwede na natin yan patayin ang ating apoy kasi pwede na yan. At pwede na tayong mag-arrange sa ating pan, sa ating lalagyan. So, ilalagay lang natin yung ating luto na macaroni. Nalagay lang natin sa ating lagayan. And then, after nang nilagay natin dyan, syempre, i-arrange pa rin natin dyan para medyo magandang tingnan. Konti lang yung niluto natin dyan, mga mima, kasi craving satisfied. So, yan. Ayusin lang natin mabuti yung ating macaroni. And then, lalagay natin dyan yung ating ginawang white sauce. Ilalagay natin sa ibabaw. Tsaka natin siya i-bake. Painitan lang natin ng konti sa ating oven. Kaya, lalagyan na natin yung sauce. Yan yung white sauce na ginawa natin. Lalagyan natin sa ibabaw. Yan, lalagay natin lahat. Tsaka natin yan aayusin para lahat ng ibabaw malagyan. Yan. Diba? It's so yummy, yummy. Ayusin natin yung ibabaw niya. At saka natin siya i-grind din ng keso sa ibabaw. Lalagyan pa rin natin ng keso para mas cheesy. Ayan, lalagyan lang natin yan. Lalagyan na natin lahat ng sauce kasi sayang. Simutin natin yan. Charot. Diba? Ganyan din ba kayo magluto? Parehas lang ba tayo magluto ng baked mac? So, yan. Ganyan siya kasarap. Yan, ayusin pa rin natin
kasi hindi lalagyan yung lahat ng ibabaw. Dapat lahat ay meron. So, yan. Tsaka natin siya lalagyan ng cheese sa ibabaw. Gagagyan natin yan ng cheese. Siguro mga half yung ilalagay natin dyan sa ibabaw. Yan. Para so cheesy, diba? Lalagyan natin yan lahat. Tsaka pa natin siya isasalang sa ating oven. Habang nagagrind ako dyan mga mima, nagpainit na tayo dyan ng oven. Ayan. Ayan, nilagyan natin sa oven. Ayan na, nilagyan na natin sa oven. Ganyan yung pinalabasan niya mga mima. Kahit hindi perfect, so craving satisfied, di ba? It's so yummy. Hindi naman tayo pachamba-chamba lang yung ating pagluluto dyan. Kaya ayan na ang ating niluto na baked macaroni. Craving satisfied. So ayan, di ba? So we're done. Bye!